At mga kapuso, para gabayan po tayo sa paggunita sa Semana Santa, makakausap po natin dito sa studio si Father Francis Lucas, ang President ng Catholic Media Network. At syempre, isa rin po siya sa mga nagkasal sa amin ni Rafi. Kaya long time no see sa'yo, Father, ha? Yes, mapagpalang umaga po sa inyo. Una po sa lahat, Father, marami kasi sinasamantala nila yung Semana Santa para makapamasyal, at makapag-relax, makapag-rest. Kasi ito lang yung pagkakataon na walang pasok na medyo matagal-tagal. So, ano bang dapat nating isaalang-alang kapag ganitong panahon na supposedly ay nagninilay-nilay, nagtitika, pero at the same time, parang ginagamit din ang pagkakataon para makapag-enjoy, makapag-relax naman. Yung iba pumupunta sa mga beach, ganyan. Ano bang dapat isaalang-alang? Sa modernong buhay, lalo ngayon, ay napaka-tindi ng stress. Yes po. Kaya pag ginagawang bakasyon to, sinasamantala. Wala naman talagang masama doon kasi kailangan mag-relax. Kaya lang, lahat naman ng lugar except sa bundok ay walang simbahan. Sumama ka kahit isa lang doon sa mga panahon na pwede mong gugulin para magdasal na muli sa Panginoon. So, hindi necessarily kailangan kasi, of course, alam naman natin na Monday, Tuesday, Wednesday, may mga misa na yan. Tapos pagdating ng Thursday, yung washing of the feet. Oh, last Friday, mass Passion yun. of Last the... mass yung Thursday. Passion of Christ. Friday, Saturday, Easter Vigil. Tapos Sunday, of course, yun na yung salubong. So, kahit ba isa lang doon, pwede mong mapuntahan, especially like, for example, yung Passion of Christ, or dapat bawat isa doon, mapuntahan mo talaga. Ang pinakamahalaga, before, yung sinaunang panahon, 480, ay Friday, Saturday, and Sunday yon. Ngayon, nadagdag yung Thursday. Yes, opo. So, kung talagang malayong pupuntahan mo, at least naman, pumunta ka dun sa Easter. Kahit Easter. Kasi yun ang halaga. Good Friday, okay din. No? So, kung yun lang ang talagang chance. Pero at least meron kang one chance. Alright. Pero kasi ngayon, halimbawa, pagkatapos ng Palm Sunday, very important yan para sa maraming mga Catholic, mga devotees, no? Yung linggo ng Palaspas. Pagkatapos po niyan, syempre, merong Holy Monday hanggang Holy Wednesday before the washing of the feet ng Thursday. Ano ba yung significance nitong 3 araw na ito sa passion and death and resurrection of Christ before yung actual na kanyang pagkamatay? Tutusin mo, nagsisimula talaga yung passion ng Panginoon nung Palm Sunday. Yes. Pagpasok sa Jerusalem, hari ng mga Hudyo. Tapos, naiisip ni Kristo, ano ba to, hari ako, tapos ilang araw lang na darating. Ako na gusto ipako sa krus. Doon na yung damdamin niya na, ano ba ito? Sino ba ito mga unggoy na ito? Hindi naman ganun ginagawa ni Kristo. Pero yung diwa niya, yung damdamin niya, nagsimula na doon. Kaya nga tumatahak tayo sa landas patungo sa Easter. At ito mga pasyon niya. Ang tinatawag lang kasi nating pasyon, yung Biyernes Santo, kasi yun ang pinakamatinding bahagi. Naging actual, yung naguguni-gunita na niya at nakikita-kita na niya. Pero actually, sa mga liturgy, yung Wednesday, sinasabi, hindi nga sure kung Wednesday o Thursday, na dito siya hinudas ni Judas. Yun. Tapos yung Thursday, nung Thursday pala ng gabi, pati doon. Pero ginugunita lang yan minsan, nagpuprosesyon ng maraming mga santo. Pero yung Last Supper, pagkatapos nun, di ba hinudas na siya doon? Yes. Oh, umalis na si Judas doon sa kainan nila. Sa Last Supper. Sa Last Supper. Yes. At doon ang washing of the feet. So yung Friday, napakahalaga nung Maundy Thursday kasi doon tayo magbibisita iglesia. Dumadalaw sa iba't ibang mga simbahan. Karaniwan doon, hindi lang yung pagdalaw doon, luluhod ka lang, sa study ka lang, lalayas ka na para may ng simbahan. Hindi ganun eh. 7 simbahan ang sinasabi. So tama, ang tamang bisita iglesia, 7. Kasi yung iba mga 14 ang pinupuntahan nila. Kahit 24 kung kaya mo eh. Talaga? Oo, hindi kasi naman yun. So anong tama na paraan ng pagbibisita iglesia? Ang tamang paraan dyan ay magdadasal ka. Mag-way of the cross ka. Sa bawat simbahan? Sa bawat simbahan. Kaya nga kung 21 yan, hindi naman ito nga paramihan eh. Ito yung intensity ng mga simbahan pupunta mo. Kumbaga quality more than the quantity. So pagpunta mo doon. Tapos meron ka bang, Father, na huling paalala na lang sa ating mga kapuso na syempre magtitika, magninilay-nilay, yung iba naman magpapahinga sa kanilang mga probinsya ngayong panahon ng Semana Santa. Anong dapat natin talagang isipin? Muli nating balikan ang mga sakramento. Kumpisal, tapos yun ngang
pagkukumunyon sa misa, lalo yung Holy Thursday. Pero, ihiwalay mo yung tradisyon sa debosyon. Okay. Ang tradisyon, kasi ginawa ng lola ko, kasi sinama ng nanay ko nung bata ako, hindi yun ang mahalaga. Mas mahalaga, devotion mo to. Yung Holy Week, isang devotion mo magbalik sa Panginoon, humiling ka ng papatawad sa Kanya, isipin mo mga nagawa mong kasalanan, at saka kasama ka ng Panginoong Diyos, magpanibagong buhay sa Easter. Oh, because at the end of the day, it's your relationship with God. Yes. Yung pagtitika mo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Father Francis Lucas. It's so nice to see you. Same here. God bless po. God bless you.